Part 3. Angelica's Point of View. Gusto kong sumigaw sa tuwa habang pababa ako sa hagdan ng swimming pool. Upang hindi ako mapasigaw, nilublob ko ang mukha ko sa tubig at saka hinayaan na lumitaw ang katawan ko sa ibabaw ng tubig. Ngunit habang ginagawa ko yun, naramdaman kong may mga kamay na humawak sa bewang ko, kaya dali-dali ko nang iniangat ang mukha ko. Nagulat ako nang makita ko ang mukha ni William. Ngunit bigla rin akong natawa nang marinig ko ang sinabi niya. Hindi ko inaasahan na mag-aalala rin siya dahil matagal kong nilublob ang mukha ko sa tubig. Biglan nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko ulit ang matamis niyang halik. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at sundan ng labi ko ang ginagawa niya. Subalit kailangan kong pigilan ang sarili ko dahil kapag ginawa ko yun, baka iisipin niya na nagpapanggap lang kami ni David. Pero habang tumatagal, may naramdaman akong mainit na parte sa katawan ko. Kahit nga ang lamig ng tubig sa swimming pool ay hindi ko na napansin. Lalo na nang maramdaman ko ang kamay niya sa puson ko. Hindi ko na namalayan na hinahaplos ko na rin pala ang malapad niyang dibdib. Ramdam na ramdam ko ang matigas ng dibdib habang magkadikit ang aming mga katawan. Gusto kita, William! Sigaw ng isip ko habang magkadikit pa rin ang aming mga labi. Habang nakapikit ako ay naramdaman kong lumalayo ang labi niya sa labi ko. Nang imulat ko ang aking mga mata, pakiramdam ko ay namumula ang aking pisngi dahil sa hiya. Nagmamadali siyang umahon sa swimming pool tsaka pumasok sa mansyon. Anong nangyari sa kanya? Narinig niya bang sinabi ko na gusto ko siya? Pero parang imposible naman yata. Alam kong ibinulong ko lang yun sa sarili ko. Dahil sa sarap ng tubig ng swimming pool, 3 oras din akong nag-swimming. Matapos kong nagbanlaw ay agad na rin akong nagbihis. Mag-aalas 11 na kaya kailangan ko nang magluto ng tanghalian namin. Pero bago ako lumabas ng kwarto ay nagpalit muna ako ng damit. Kaya naisipan kong isuot ang short-cut shirt na ibinigay sa akin ni David noon. Aba! Isang malaking himala, Angelica! Bully sa akin ni David paglabas ko ng kwarto. Bakit? May problema ba? Nagkukunwari akong hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Tumawa siya tsaka nagsalita. Pero in fairness, Laika ha, bagay naman pala sa'yo ang mga damit na yan. Bakit hindi mo isuot yan kapag lalabas tayo? Bakit dito mo sa bahay sinusuot yan? Wala namang papansin sa'yo rito, no? Pagtataray niya sa akin. Napaubo ako dahil sa sinabi niya. Ewan ko sa'yo. Hindi ko na siya pinansin. Agad na akong nagtungo sa kusina para magluto. Wow, ang ganda naman itong apron. Paborito ko pang kulay. Napamangha ako sa kulay rosas na apron, kaya agad ko itong isinuot. Habang tinitikman ko ang niluto kong ulam, napalingon ako nang marinig ko ang boses ni William. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil sa nangyari sa amin kanina sa pool. Pagkatapos kong magluto ay inihanda ko na ang mesa. Bago ako umupo, tinanggal ko muna ang suot kong apron. Upang hindi masayang ang damit na sinuot ko, sa harap na ako ni William umupo. Inayos kong mabuti ang aking damit para mas mapansin niya pa ang cleavage ko. Bawat subo ni William, pansin ko ang pagkabalisa niya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Naiilang ba siya sa akin dahil sa nangyari sa amin kanina? Ani ko sa sarili. Napatayo ako nang marinig ang biglaang pag-ubo niya. Hinahaplos ko ang likod niya para pakalmahin ang ubo niya. Ayos na po kayo, Dad? Tanong ko sa kanya. Ngunit hindi niya ako sinagot. Tumayo siya tsaka umakyat papunta sa kwarto niya. Nasaan si Dad, Laika? Wika ni David habang bitbit ang tubig ng daddy niya. Kukunin lang daw niya ang gamot niya sa itaas. Mamaya na lang daw siya kakain. Tugon ko kay David. Pagbalik ko sa upuan ko, tinanong ko si David. May sakit ba ang daddy mo, David? Nagtatakang wika ko. Wala naman siguro. Bakit? Napailing ako sa sagot ng kaibigan ko. Grabe ka, David. Wala ka man lang pakialam sa kalusugan ng daddy mo? Napatigil si David sa pagsubo nang marinig niya ang sinabi ko. Wala nga siyang pakialam sa akin na anak niya ako, Laika eh. Hindi nga niya ako kinakausap. Napapansin mo naman siguro yon, di ba? Tumayo ako saka lumapit sa kaibigan ko. Sorry. Niyakap ko siya. Minsan na nga lang siya umuwi dito eh. Kung hindi ko kayo nakilala nila nanay at tatay, siguro matagal na akong tumalo ng building sa San Lucas. Hagulgul na sambit niya. Ano ka ba? Aya ka na naman eh. Sorry na nga, di ba? I love you, David.
Napaiyak na rin ako dahil sa kadramahan ng kaibigan ko. Nang bumalik na sa kwarto si David, naiwan ako mag-isa sa kusina. Iniisip ko kung paano pagbatiin ang mag-amang ito. Minsan nang naikwento sa akin ni David na hindi sila close ng daddy niya. Kaya nga hindi alam ni William na hindi tunay na lalaki ang nag-iisang anak niya. Kaya gano'n na lang kamahal ni David ang mga magulang ko nang makilala niya ang mga ito. Dahil ang pagmamahal na ipinaramdam ng aking mga magulang kay David, ni minsan may hindi niya nararamdaman sa piling ng kanyang daddy. Pagkatapos kong magligpit ng mga pinagkainan namin, naisipan kong dalhan ng pagkain si William sa kanyang kwarto. Laking gulat ko nang makita ko ang kabuuan ng kwarto niya. Kapansin-pansin ang malawak nitong espasyo dahil sa puting kulay ng buong kwarto. Maging ang mga kortina, bedsheets, kumot at unan, halos lahat ay kulay puti. May sarili rin siyang living area sa loob ng kwarto niya. Maging ang telebisyon nito ay nasa 85 pulgada ang sukat. Wow, ang ganda ng kwarto niya. Akala ko kwarto ko lang ang malaki. May mas malaki pa pala sa kwartong yun. Sabi ko sa sarili ko. Nilapag ko agad ang pagkain niya sa center table. Pagtayo ko ay tinanong ko siya kung kumusta na ang pakiramdam niya. Pero hindi niya ako sinagot. Bigla niya akong hinila palapit sa kanya. Saka ako hinalikan sa labi. Mapusok ang mga halik ni William. Hindi tulad kanina nung nasa swimming pool pa kami. Hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya. Gusto ko siyang itulak. Ngunit may ibang parte ng aking katawan na gusto ang kanyang mga ginagawa. Wala akong alam sa mga ganito. Basta sinunod ko na lang kung anong dinidikta ng puso ko. Napatigil ako sa ginagawa ko nang bigla kong naisip yung sinabi niya kanina sa kusina. Bigla akong nalungkot nang sabihin niyang mag-field trip siya kasama ang mga empleyado niya. Gusto ko siyang pigilan, pero alam kong hindi ko magagawa yun at wala ako sa posisyon na diktahan ang mga gusto niya. Nabigla ako nang magsalita siya. Hindi ako makapaniwala sa tanong niya dahil sa totoo lang ay hindi ko yun inaasahan mula sa kanya. Hindi ko alam ang isasagot ko, kaya nagmamadali na ako lumabas sa kanyang kwarto. Ibinagsak ko ang katawan ko sa kama habang iniisip ang tanong sa akin ni William. Buti na lang at napigilan ko pa ang aking sarili. Dahil kung hindi, baka sinabi ko na sa kanya na siya ang mahal ko at hindi ang anak niya. Hindi ko alam kung paano magmahal, pero isa lang ang sigurado ko. At yun ay ang gusto kong makasama si William sa bawat araw at gusto kong punan ang malungkot niyang buhay. Ang pagpapahalagang nararamdaman ko para kay William ay higit pa sa nararamdaman ko sa pagkakaibigan namin ni David. Iniisip ko pa lang na magbabakasyon si William ng 1 linggo ay nalulungkot na ako. Paano pa kaya kung hindi na niya ako papansinin? Hindi ko kakayanin yun. Sigurado ako, hindi kakayanin ng aking puso. Habang iniisip ko yun, hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang mga luha ko. Laika, pwede ba akong pumasok? Lihim kong pinunasan ang aking mga luha nang marinig ko ang boses ni David. Tumango ako tsaka umupo sa gilid ng kama. Pinilit kong umiti nang tumabi sa akin si David. Sorry nga pala sa mga sinabi ko kanina ha, wika ni David habang minamasahe ang aking mga daliri. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Bigla akong napaluha at niyakap si David. Kahit papano ay nabawasan ang aking kalungkutan nang umiyak ako sa balikat ng aking kaibigan. I'm sorry na di ko naman sinasadya yun eh. Natawa na lang ako nang marinig ko ang sinabi ni David. Hindi niya alam na hindi siya ang dahilan ng pag-iyak ko. I love you, Angelica. Pansin ko na rin na nangingilid na ang mga luha ng aking best friend. Pinunasan ko ang luha niya gamit ang aking mga kamay. I love you too, David. Walang iwanan ha? Hikbing wika pa niya. Tumango ako. Promise mo yan ha? Pagtataray niya. Tapos sabay na kaming tumawa. Angelica's point of view. 1 buwan na mula nang lumipat ako sa mansyon ng kaibigan ko. At sa 1 buwan na pamamalagi ko sa mansyon, ay halos mabaliw-baliw ako sa kakaisip kay William. Ang pangamba ko na baka hindi ko na makikita si William ay nagkatotoo nga. Mula nang mag-field trip siya kasama ang kanyang mga empleyado ay hindi pa siya bumabalik sa mansyon. At yun ang ipinagtataka ko. Bakit hindi ka maalis sa isipan ko? Well, nakakainis ka! Wika ko sa sarili ko habang nakaupo sa study table ng school. Habang pinagpapatuloy ko ang pag-aaral ng thesis namin, mula sa likuran ko ay narinig kong nagchichismisan ang ibang estudyante.
Alam niyo ba, narinig ko kanina sa ibang estudyante, sinupalpal daw ang grupo ni Mr. Bautista sa bagong panel member ng thesis defense natin. Buti na lang matalino si Bautista, kung hindi, mabibigo lahat ng grupo niya. Matalino talaga si David, lalo na ang girlfriend niya si Elgarne. Bagay na bagay nga silang dalawa eh. Gwapo't maganda na nga, ang tatalino pa. Nako, sinabi mo pa. Tayo kaya. Natatakot ako na baka bumaba ang grade natin dito sa thesis dahil lang sa bagong panel member na yan. Lihim akong natawa nang marinig ko ang pinag-uusapan nila. Hindi rin alam ng buong universidad na bakla si David. Kaya hanggang ngayon, girlfriend-boyfriend pa rin ang tingin nila sa amin ng kaibigan ko. Teka, sino kaya tinutukoy nila na bagong panel member ng thesis defense namin? Grabe naman siya. Kung makabagsak ng estudyante, kala mo hindi nakaranas na gumawa ng thesis? Bigla ako nakaramdam ng galit sa taong tinutukoy ng mga estudyante. Maya-maya ay tumunog na ang bell ng principal's office. Hudyat na ang grupo ko na ang susunod na maglalahad ng thesis defense presentation sa mga panel member. Nang magsimula na akong magpresenta, laking gulat ko nang biglang sumulpot si William mula sa pintuan ng principal's office. Doon ko lang napagtanto na ang abbreviation na DIR W.B sa isang bakanting mesa ay sa kanya pala. Nabanggit pala sa akin ni David noon na isa sa mga board of director ang daddy niya sa San Lucas de University. Kaya hindi malayong maging panel member din siya sa mga ganitong defense. Miss Elgarne, excuse me Miss Elgarne, hindi ka pa ba ready para sa presentation mo? Bumalik ang diwa ko nang marinig ko ang pagtaas ng boses ni William. Totoo nga ang narinig ko mula sa mga estudyante kanina. Nakakatakot nga ang boses niya. Nanibago ako nang marinig ko ang malakas niyang boses. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit takot si David sa daddy niya. Maging ang kanyang mukha ay napakaseryoso na bumagay rin naman sa kanyang makisig na katawan. Magsisimula na sana akong mag-present nang biglang may pumasok na babae. Maganda rin siya at nasa edad 30. Lumapit ang babae kay William at binigyan ito ng tubig. Tinanggap naman yun ni William at saka ngumiti sa babae. Hindi ko alam kung bakit parang may tumusok sa dibdib ko nang makita kong ngumiti siya sa babae. Napahawak ako bigla sa dibdib ko nang maramdaman ko ang pagkirot nito. Sa halip na pansinin ko si William, itinuon ko na lang ang buong atensyon ko sa aking presentasyon. Sa mga sandaling ito ay iniisip ko na lang na hindi ko kilala si William. Iniisip ko na lang na isa siya sa mga terror kong professor. Lumabas ang buong grupo namin sa principal's office na may masayang ngiti. Salamat, Laika! Kung hindi dahil sa'yo, malamang bagsak na kami ngayon. Oo nga, Laika. Buti na lang ikaw ang naging leader ng grupo namin. Totoo nga palang nakakatakot ang taong yun. Paano na lang kaya kung nagtuturo yun dito sa university? Naku! Ramdam ko ang saya ng mga mukha nila sa tuwing nagpapasalamat sila sa akin. Pero mas naramdaman ko ang takot nila kay William dahil sa sobrang pagka-strict nito. Hindi ko na hinintay si David. Sa sobrang pagod ng aking katawan ay nauna na akong umuwi sa mansyon kaya nagtaksi na lang ako. Pagdating ko sa mansyon ay dumiretso agad ako sa sala. Binagsak ko ang katawan ko sa sofa hanggang sa makatulog na ako. Bigla akong nagising nang tumunog ang aking cellphone. Nang tingnan ko ay pangalan ni David ang nakarehistro. David naman eh, alam mo namang natutulog pa ako. Pagdadabog ko habang kinukusot ko ang aking buhok. Teka, bakit ka pa tumatawag? Bakit hindi ka nalang lumapit sa akin ha? Pagrereklamo ko habang nakapikit pa rin. Anong pinagsasasabi mo, Laika? Nananaginip ka pa yata eh. Hindi ako umuwi kagabi. Nandito ako sa Isla Palau ngayon. Makikipagkita ako sa foreigner kong boyfriend. Ano? Hoy Angelica, gumising ka nga. Sira ba ang alarm clock mo dyan? Mag-aalas 5 na nga ng umaga, oy. David naman eh, anong ginagawa mo? Paano kung malaman ng daddy mo na wala ka dito sa mansyon? Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. At saka palagi namang wala yun sa mansyon eh. Basta, ito lang ang tatandaan mo. Pagkatapos mong ihanda ang mga pagkain niya, tawagan mo lang siya sa intercom at kapag narinig mo na ang yabag niya sa hagdan, dumiretso ko na sa kwarto mo para hindi ka na niya tanungin tungkol sa akin. Gets? Bye! Ano nang gagawin ko? Pahamak ka talaga, David! Bulyaw ko habang kausap ko ang aking cellphone. Nang tatayo na sana ako, nagtataka ako kung bakit nasa kama na ako. Bakit ako nandito? Sa sala ako dumiretso kahapon na. Nananaginip lang siguro ko. Matamlay akong tumayo saka nagpalit na ako ng damit.
Nakasanayan ko ng magsuot ng spaghetti shirt at miniskirt sa tuwing mag-isa lang ako sa mansyon. Lalo na ang hindi pagsusuot ng panloob. Mas komportable akong gumawa ng mga gawaing bahay kapag wala akong suot na panloob, kaya hindi ko na ito sinuot. Simula nang hindi umuwi si William sa mansyon ay nakaugalian ko na ang paglilinis ng kwarto niya. Katulad nga ng sinabi ni David na ayaw ng daddy niya sa alikabok, kaya isinama ko na sa routine ko ang paglilinis ng buong kwarto ni William. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, habang pinupunasan ko ng tuwalya ang center table ng kwarto ni William, laking gulat ko nang makita siyang lumabas mula sa shower room. Ngunit mas ikinagulat ko nang makita ko ang kahubaran niya. Napalunok ako habang pinagmamasdan ang matikas niyang katawan, lalo na nang masilayan ko ang, "Oh my! I'm sorry, Dad!" Nautal kong sambit habang nakatitig pa sa kanya. Halos mabigkas ko ang pangalan niya dahil sa kalituhan ng isip ko. Lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko nang mapansin kong papalapit siya sa akin. "I'm sorry, hindi ko alam na ikaw pala naglilinis ng kwarto ko sa tuwing aalis ako ng mansyon. At pasensya ka na, nakasanayan ko na kasi na hindi magdala ng towel sa loob ng banyo sa tuwing maliligo ako." Napaawang ang labi ko nang magsalita siya malapit sa akin. Wala akong ideya kung bakit lumapit siya sa akin. Hindi kaya napapansin na rin niya ang pang-aakit ko sa kanya? "Laika, ano itong kaguluhan ng pinasok mo?" Napalunok ako habang iniisip ko yun. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito. Ang gusto ko lang naman ay mapansin niya ako. Ang mga ngiti niya sa akin ay sapat na para maging masaya ako. Pero ang makita siya sa ganitong sitwasyon, hindi ko to kakayanin. "Magkunwari kang himatayin, Angelica, bilis!" Sigaw ng isip ko. Itutulak ko na sana siya. Ngunit namanhid ang aking mga kamay nang mahawakan ko ang malapad at matigas niyang dibdib. Napatitig ako sa mga mata niya at ganun din siya sa akin. Ang mabigat kong pakiramdam ay biglang gumaan nang hawakan niya ang aking labi. "Alam mo bang napahanga mo ko sa kagalingan mo kahapon? Isang katulad mo ang hinahanap ko sa isang kumpanya, Angelica. Sa lahat ng thesis defense presentation na nasaksihan ko kahapon, ikaw ang napili kong maging ambassador sa kumpanya ko." Gusto kong magsalita, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nagsimulang uminit ang buong katawan ko nang magdikit ang aming mga katawan. Dahil sa manipis kong damit at walang suot na panloob, naramdaman ko ang kiliti ng dibdib ko habang dumidikit ito sa matigas ng dibdib. Hinatak niya ako ng mahigpit, saka niya ako hinalikan sa labi. Sa wari ko ay lumilipad ako sa kalawakan nang maglapat ang aming mga labi. Amoy na amoy ko ang mamagong hininga niya nang pumasok sa ilong ko ang mainit niyang hininga. Napahawak ako sa kanyang batok nang maramdaman ko ang paghaplos niya sa aking mga hita. Hindi ko na malayan na hinubad na pala ni William ang mga damit ko. Sa liit kong babae ay madali niya akong kinarga at inihiga sa kama niya. Umusbong ang pag-init ng aking pakiramdam nang maglapat ang aming mga katawan. Napaigtad ako nang maramdaman ko ang mainit niyang labi, pababa ito ng pababa. Kakaiba ang sarap na aking nararamdaman. Wala ni katiting sa sarap ng paborito kong sorbetes. "Daddy!" Pagpipigil ko. Gusto kong sumigaw ng malakas dahil sa sarap ng aking nararamdaman. Ngunit kailangan kong pigilan yun. "Huwag ka mahiyang sumigaw, Laika. Walang makakarinig sa'yo." Bulong niya sa akin. Saka hinalikan ng aking labi. Bigla akong nakaramdam ng hiya nang marinig ko ang sinabi niya. Hindi ko akalain na malalaman niya ang nasa isip ko. Pilit kong inaangat ang mukha niya ngunit nagpupumiglas siya. Ilang sandali lang ay pansin ko na ang pag-angat ng mukha niya. "Tapos na ba tayo, Dad?" Bigla akong tanong sa kanya nang makita ko siyang dahan-dahan na tumayo. Umiling siya at tumawa na kinagulat ko naman. "Bakit ka tumawa, Dad?" Nautal kong bigkas. "Hindi pa tayo tapos, of course." Bulong niya sa akin. Hinila niya ako papunta sa dulo ng kama. Doon na nagsimula ang pangamba ko. Gusto kong iwasan ang ginagawa niya, pero pinipigilan pa rin ako ng isip ko. Dahilan para hindi ko maigalaw ang katawan ko. "Aray!" Napasigaw ako nang maramdaman ko ang pagkirot. Hindi ko inaakala na ganun kasakit ang mararamdaman ko. Naging dahilan ito ng pagtulo ng aking mga luha. Mabilis niyang hinugot ang malaking ugat niya sa kalaliman ko. "Laika, anong ibig sabihin nito?" Napansin ko ang pag-alala sa mukha niya. "Masakit, Dad.
Umiiyak kong sabi sa kanya. Hinalikan niya ang labi ko saka pinunasan ang aking mga luha. William's point of view. Kararating lang namin sa lugar na kung saan ginanap ang aming field trip. Ngunit gusto ko nang umuwi. Wala pang isang araw mula nang makita ko si Laika, ngunit namimiss ko na agad siya. Para akong baliw sa kaiisip sa kanya. Hindi ko na lang namamalayan nang umingiti na pala akong mag-isa. Sa halip na mag-enjoy ay mas lalo lang ako nalungkot dahil hindi ko nasisilayan ang muka ni Laika. Maya-maya ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa presidente ng San Lucas de University. Laking pasasalamat ko dahil tinanggap nila ang imbitasyon ko na kumuha ng estudyante sa university para maging ambassador sa kumpanya ko. Sir, mukhang isa-isaya mo ah. Napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Rona. Yes, masaya ako dahil pumayag ang presidente ng San Lucas sa invitation ko. Mabuti naman po kung ganoon, sir. Pero naisip ko lang, kailangan pa ba natin gawin yon? Bakit hindi na lang si Sir David ang kukunin nating ambassador sa kumpanya? Total, matalino naman po ang anak mo. Mas maganda pa rin kung hindi related sa akin ang kukunin ko, Rona. Siya nga pala, ikaw na muna ang bahala sa kumpanya. Mawawala ako ng 3 weeks dahil pupunta ako sa Mati Province. Di ba malayo yun, sir? Kailangan kong pumunta doon. Titingnan ko kung maraming turista sa lugar na yun. Doon magtatayo ng beach resort ang ating bagong kliyente. Bilyon ang uutangin niya sa kumpanya natin kaya kailangan kong suriing mabuti ang lugar para hindi tayo malugi. Isang credit services ang aking kumpanya. Kaya lahat ng mga umuutang sa akin ay sinusuri ko munang mabuti bago ko ilabas ang tseke sa kanila. Ito ang kumpanyang itinayo namin ng aking yumaong asawa. Mula nang itayo namin ito ay hindi pa kami nakaranas ng anumang pagkalugi. Halos lahat ng malalaking gusali sa buong San Lucas City are funded by my company and the San Lucas the University building is one of them. Pagkatapos ng 3 linggo ng pananatili ko sa probinsya ng Mati, kahit minsan ay hindi ako nag-enjoy. Walang oras na hindi ko namimiss si Laika. Ilang oras na lang at makikita ko na rin siya. Subalit sa pagkakataong ito ay pinaburan ako ng tadhana. Hindi ko na hinintay ang oras para umuwi sa mansyon dahil dito pa lang sa school ay nakita ko na si Laika. Hindi ko kailangang ipakita sa kanya na namimiss ko siya, kaya kailangan kong magpanggap sa harapan niya. Gusto ko siyang lapitan at ikulong sa aking mga bisig habang hinahalikan ang malambot niyang labi. Namangha ako habang pinapanood ko ang thesis defense presentation niya. Gaya ng anak kong si David ay magaling din siya. Matagumpay niyang nalulutas ang mga problemang ibinabato ko sa kanya. Pagkatapos ng thesis defense presentation ng mga BS Entrepreneurship students, ang pinili kong maging ambassador sa aking kumpanya ay si Laika. Paglabas ko ng principal's office, nadismaya akong hindi makita si Laika, kaya umuwi na lang ako sa mansyon at doon ko na lang ipapaalam sa kanya ang resulta. Pagpasok ko sa sala, nagulat ako nang makita si Laika na nakahiga sa sofa. Bigla na namang uminit ang aking katawan nang makita ko siya sa ganong posisyon. Nakasuot pa siya ng uniforme. Pumunta na lang ako sa kusina para uminom ng malamig na tubig para mawala ang init ng katawan ko. Pagbalik ko sa sala ay binuhat ko siya papunta sa kwarto nila ni David. Dahan-dahan ko siyang ibinaba sa kama na parang isang bata. I miss you so much, Laika. Hindi ako magsasawang pagmasdan ng malaanghel mong muka. Hindi ko na malaya na hinahalikan ko na pala siya sa labi niya. Agad ako napatayo nang mapansin ko ang paggalaw ng kamay niya. Nung aalis na ako, napalunok ako nang makita kong nakabuka ang hita niya. Kaya nakita ko ulit ang panty niya. Dali-dali akong lumabas at tumakbo paakyat sa kwarto ko. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa pagkahumaling ko kay Laika. Kaya nagising ako ng 5:00 ng umaga upang mahimasmasan. Maaga akong naligo. Paglabas ko ng shower, nagulat ako nang makita ko si Laika. Hindi ko na napansin na wala akong suot. Wala siyang suot na panloob at nakasuot lang siya ng manipis na puting spaghetti shirt. Lumapit ako sa kanya para takpan ng tuwalya ang dibdib niya, pero bigla niyang pinainit ang katawan ko nang hawakan niya ang dibdib ko. Hinila ko siya palapit sa akin, tsaka hinaplos ng daliri ko ang labi niya. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hinalikan ko na siya sa labi niya at di ko na napigilang gawin ang hindi dapat. Bigla akong naawa sa anak ko. Hindi ko akalain na maliit lang pala ang alaga ni David.
Ito ba ang dahilan, Laika? Kaya hindi ka nagrereklamo sa mga ginagawa ko sa'yo? Hindi ka ba nasisiyahan sa ginagawa ng anak ko sa'yo? Mga salitang gusto kong itanong sa kanya sa mga sandaling ito, pero hindi ko na lang yun pinansin. Sa halip, pinagpatuloy ko na lang ang aking ginagawa. Hindi pa tayo tapos, Laika, honey. Bulong ko sa kanya. Para akong dinuduyan sa hangin habang nalalasap ang walang katapusang pakiramdam. Aray! Napatigil ako nang marinig ko ang pagreklamo niya. Laking gulat ko nang makita ang dugo sa aking kama. Laika, anong ibig sabihin nito? Takang tanong ko sa kanya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Masakit, Daddy! Hikbing wika niya. I'm sorry, Laika, pero hindi ko maintindihan. Bakit? Nauutal kong sambit. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil naguguluhan ako sa aking nasaksihan. Ang naiisip ko lang ay maliit lang ang kargada ng anak ko. Pero mali pala ako. Ako pala ang unang lalaking nakakuha ng pagkababae ng fiancé ng anak ko. Kapag nalaman ito ng anak ko, alam kong hindi niya ako mapapatawad. At hindi lang yun, kamumuhian pa niya ako ng tuluyan. Isang malaking kahihiyan tong ginawa ko. Sarili kong anak ang inagawan ko ng nobya. Third person's point of view. Nasaktan ba kita, Laika? Nauutal na sambit ni William habang nakakulong sa mga bisig niya si Angelica. Tumango si Laika na tila'y nahihiya pa. Gusto niyang bumangon at lumabas ng kwarto ni William, pero hindi niya maalis sa isip niya kung nakontento ba si William sa ginagawa nila kanina. Wala siyang karanasan sa kama, ngunit kahit papano ay alam niya ang kahulugan ng salitang satisfaction sa tuwing ginagawa ito ng babae at lalaki. Isinuko na ni Laika kay Will ang kanyang iniingatan, kaya wala nang dahilan para hindi niya ito ibigay ng buo sa lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Kusang hinalikan ni Laika ang labi ni William saka bumulong. I'm ready, Dad. Nauutal niyang sabi. Muling uminit ang katawan ni Will nang marinig niya ang sinabi ni Laika. Laika, sigurado ka ba? Nauutal niyang wika. At naganap na naman ang isang hindi maiiwasang sandali. Humiga si William sa tabi ni Laika at muling kinulong ang dalaga sa kanyang mga bisig habang ang mukha nito ay nakapatong sa malapad niyang dibdib. 5:00 na ng hapon nang magising si William habang mahimbing pa rin ang tulog ni Laika. Mula sa kanyang dibdib ay dahan-dahan niyang iniangat ang ulo ng dalaga sa kanilipat sa unan. Ang ganda mong pagmasdan, Laika. Kahit saang anggulo kang tignan, hindi ka nakakasawang tignan. Mahina niyang sabi, saka dinampian ng halik ang noo ng dalaga. Pumasok si William sa banyo upang maligo. Napangiwi siya nang maramdaman niya ang paghapdi ng kanyang balikat. Nang tingnan niya ito sa salamin, napangiti siya nang makita ang mga gasgas dahil sa mga kuko ni Laika. Ang cute mo talaga, Angelica. Napailing siya saka ipinagpatuloy ang pagligo. Bakit nababaliw ako sa tuwing nakikita kita, Laika? Nakangiting lumabas si William ng kwarto niya. Pagbaba niya ay dumiretso siya sa kusina upang magluto ng kanilang hapunan. Umiling si Will at ngumiti habang nagluluto ng ulam. Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad niya ay muling magluluto ng pagkain. Dahil mula nang mamatay ang kanyang asawa ay hindi na siya nakapagluto. Kinahiligan na ni Will ang magluto noon mula nang magkasakit ang mommy ni David. Natigil lamang yun nang pumanaw ang kanyang asawa. Kaya habang nagluluto ay bigla niyang naalala ang yumaong asawa, dahilan para tumulo ang kanyang mga luha. Alam kong kaligayahan lang ng anak natin ang lagi mong hinahangad noon, mahal. Kung nakikita mo man ang ginagawa ko ngayon, sana mapatawad mo ko. Wala akong intensyon na saktan ng damdamin ng anak natin. Pero mahal ko rin ang fiancé ng anak natin. Patawarin mo ko, mahal. Patawad. Hagulgol na sambit ni Will habang nakahawak sa kanyang dibdib. Habang abala sa pagluluto, si Laika naman ay iniinda pa rin ang kirot ng kanyang kaibuturan habang dahan-dahang tumatayo. Naka-miniskirt lang si Laika kaya kailangan niyang magsuot ng panloob. Ano ba naman to? Nakakahiya ka, Angelica! Ngunit walang magawa si Laika. Hindi rin siya makalabas ng silid nang hindi nakasuot ng panloob. Kaya kumuha siya ng pambaba ni Will sa kanya sinuot. Naisip ni Laika na nakaalis na si Will sa mansyon kaya hindi mo na niya iniligpit ang bedsheet.
Lumabas muna siya ng kwarto ni Will para pumunta sa kwarto niya at magbihis. Dahan-dahan siyang humakbang sa hagdan dahil hindi niya maigalaw ng maayos ang kanyang hita dahil sa sakit. Mabuti na lang at semester break nila kaya wala siyang pasok. Nagulat si Laika nang makita niya si Will na nakatayo sa ibaba ng hagdan. "Dad?" Ngumiti si Will, saka sinalubong niya si Laika. "Bakit di mo ko tinawagan? May intercom naman sa kwarto ko, di ba? Akala ko kasi nasa trabaho ka." Nauutal na bigkas ni Laika na may halong pag-aalala. Muling ngumiti si Will. "Wala akong pasok paggabi, Laika." Bulong ni Will. Saka binuhat niya si Laika pababa ng hagdan. Nakakahiya! Akala ko umaga na!" Sigaw ng isip ni Laika. Ibaba mo na ako, Dad!" Nahihiyang wika ni Laika. Pero hindi siya pinansin ni Will. Sa halip ay dinala siya sa kusina at saka pinaupo sa tabi ng upuan ni Will. "Kailangan mong kumain because you've already missed 2 meals today, honey." Lumambot ang puso ni Laika nang marinig niyang muli na tinawag siyang honey ni Will. Ang buong akala niya, kaya tinawag siyang honey ni William ay dahil nahuhumaling lang ito sa kanilang ginawa. "Ayos ka lang?" Tanong ni Will nang mapansin niya ang biglang pagtahimik ni Laika. Habang kumakain sila, biglang napanggit ni William si David. "Siya nga pala. Nasaan si David?" Napaubo si Laika nang marinig ang sinabi ni Will. Nababalisa siya dahil hindi niya alam ang isasagot, kaya nag-isip na siya ng idadahilan. Pumunta siya sa probinsya namin. Pinapapunta siya ni nanay at tatay." Pagsisinungaling ni Laika. Ang hindi alam ni Laika, dahil sa kanyang pagsisinungaling ay nasaktan na pala niya ang damdamin ni Will. Biglang nalungkot ang mukha ni William sa sinabi ni Laika. "Mabuti naman kung ganun. Close ba si David sa mga magulang mo?" "Yes, Dad. Mas close pa nga ang mga yun kay David kaysa sa akin eh." Masiglang wika ni Laika. Pagkatapos nilang kumain, ay iniligpit na ni William ang kanilang pinagkainan. Subalit sinuway siya ni Laika. "Nako, Dad, ako na lang bahalang magligpit nito, okay?" Tumango naman si Will. Nang tumayo si Laika, ay nakaramdam siya ng biglang pananakit sa kanyang singit. "Ouch!" Narinig yun ni William. "Ayos ka lang? Sige na, ako nang bahala rito. Doon ka na muna sa sala." Nag-aalalang wika ni Will. "No, Dad. Ayos lang ako." Ngumiti si Laika. Higit 4 na taon silang nagdi-date ng anak ko. Pero bakit walang nangyari sa kanila? Bakit sa akin binigay ni Laika ang pagkababae niya? Isa pa, bago lang kami nagkakilala. Mga tanong sa isip ni William habang palihim na nakatingin kay Laika. Pero hindi na niya yun pinansin. Lumapit siya kay Laika. Saka niyakap niya ito muli sa likod. "I'm sorry, honey." Nagulat si Laika sa narinig at sa biglang pagyakap nito sa likod niya. Kaya nilingon niya ito. "Sorry saan, Dad?" Ngumiti si William. "Nasaktan ba kita kanina?" Umiling si Laika. "Slight?" Natawa si William dahil sa reaksyon ni Laika. "Sigurado ka, Laika? Pwede ba kitang tawaging honey kapag tayo lang dalawang magkasama?" Ngumiti si Laika. "Kung saan ka mas komportable, Dad." Hinalikan ni William ang labi ni Laika. "Pwede bang wag muna nating ipaalam kay David ang tungkol sa atin, honey?" "Kung yan ang gusto mo, Dad, gagawin ko." Tugon ni Laika. Saka niyakap siya ni William. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Laika nang marinig ang sinabi ni Will. Dahil hindi na siya mag-aalala sa sitwasyon ni David. Dahil alam niyang hindi na paghihigpit